Edward Bobber, naging 21 years old na nga siya, pero eto, tingnan mo anong ginagawa ni Edward Bobber sa buhay niya. Pinost ng kanyang kaibigan, kaya let's go watch. What did you do? What are you doing, Edward Bobber? Let's watch. Maging gusto yata ni Edward ng superhero role at nag-practice ng cute-cute lang ng batang ito. Sabi ni Bebe Boysit ka din Edward Bobber, yung sa puwet na part talaga ang nagdala. Buhahaha. Pero balikan natin kung ano nga ba ang nilalaman ng birthday greetings ni Mama and Tata, since yesterday ang kinuha lang natin ay kung ilang beses siya binati si Edward sa kanyang birthday, 21st birthday. Narito po ang sabi ni Maymay, ang sabi niya, at sana makuha mo yun. Ay hindi, nakuha mo na. Ano kaya ang nakuha na ni Edward Bobber before sa birthday niya, at naalala ni Maymay na nakuha na pala ni Edward? Is it the success na meron na siya? Is it yung hosting cake? Is it yung contentment sa buhay? Yung faith ba? Ang daming pwedeng nakamit na ni Edward before his 21st birthday. Kaya eto, pakinggan nga natin ano nga ba talaga ang sinabi ni Entrata Meridel. Lalaki. Message ko kay Edward, agree ako kay Kuya Robby dun sa wish niya kay Edward, at isa na din, maging part na din yun ng wish ko sa Edward, na yun na sana hindi ka na mag-overthink, na sana patuloy mo nang i-embrace yung talentong meron ka, kasi nasaksihan ko kung gaano ka katalino, at gaya ng sinabi nila, isa ka talagang wise na Speaking about talino, it's given. Since Edward is really matalino. So, kung ang ibig sabihin ni Maymay ay yung pagiging clever ni Edward sa hosting, I think 100% winner na si Edward doon. Kasi ang dami na nga casual viewers na bumilib sa pag-host ni Edward at pagdadala ng isang show, program, na kung saan kahit solo niya ay kayang-kaya na. Lalaki. At ngayon na nakikita ko na, alam mo yun, na nag-grow ka na at nagagawa mo na siya ng tama at nagagamit mo na yung pagiging wise man mo ng tama. Yun yung sa mga nakaka-proud doon. Siyempre, grabe, nakilala kita, 16 years old ka. Ngayon 21 na siya. Yung ate mo pa ako. Ay, yeah, yung nasa PBB na inaate May pa ni Edward si Mamay, and then later on nga ay wala na yung ate at naging May na lang. Naalala pa pala ni Maymay yon. Ayan. Tapos ngayon 21 ka na. Yun nga, sana patuloy pa mga blessing na darating sa'yo, at sana makuha mo yun. Ay hindi, nakuha mo na. Na sana pa Ang Allen Maymay, ano na ang nakuha ni Edward? tuloy yung pure joy na meron ka ngayon, at sana hindi mo bibitawan na, hayaan na bitawan yun. Kasi nakikita kong nagiging better ka as a person dahil dun sa joy na binigay ng Panginoon sa'yo. Yun. Nakaka-proud lang. Yes, nakuha ko na. It's the joy sa puso ni Edward na nakuha niya sa faith na kung saan inintroduce ni Maymay sa kanya ilang taon nang nakaraan. And ngayon nga, nasobrahan na si Edward sa what I mean is, yung faith na meron siya ngayon ay yun yung mga klase ng faith na gustong-gusto ng mga parents para sa kanilang mga anak na makita, kasi most of the kids nowadays they are more on like baliw na baliw sa internet, sa Mobile Legends, sa mga paglalaro, paggagala, mga kaibigan lang. At Edward is a different
different one kasi nga he's much busier sa church nga, mga kung saan kasama niya yung mga friends niya sa churchmate niya. So, it's a thing na gustong-gusto ng mga parents na makita sa mga anak. Well done ka dun, Edward. And yes, thank you, Mamay, for introducing that kind of faith sa buhay ni Edward. And alam natin, masayang-masaya ang daddy ni Edward, Laura, and Mami Cathy for sure na makita ang growth ni Edward sa faith niya. And yes, continue lang, Edward. Keep it up. And for sure, marami ang maligayahan at marami ang ma-inspire ng dahil dito at maraming mga parents ang gustong makita ito ng mga anak nila sa katauhan mo para masunod ng mga anak nila. Ayan, belated happy birthday dong. That's from Miss Olympia. And Asher says, the energy I'm gonna be bringing to my 31st year minus the knee to the face. Ano yun? Ito yun. Itong kickboxing na ito ni Edward na nakakatuwa. Sabi nila, "Hoy Linda, kung di ka nanood ng I Want Asap ako na magsabi sa'yo ha na si Robbie mismo nagsuggest ng Maybe, ikaw lang ang chismosang walang alam paano puro fake news lang. Maybe, good vibes only, alam." Nag-ano na sila, nagsasagutan na sila sa Twitter, mga kapatid, ng dahil sa itong iba't ibang grupo ng Mayward, flyers, solo, and individuals ay kung ano ang nakikita sa mundo ng showbiz, lalo na sa buhay ni Maymay, na nagkaroon kasi ito ng laugh team si Maymay at saka si Edward. And dahil dyan, medyo nainis yung ibang flyers or solids at sinasabing kung kani-kanino na ibinubugaw nitong mga flyers or solids or solos itong si Maymay, in which hindi nila nagustuhan. Kaya sabi nila, ba't hindi na lang daw ibigyan ng lahat ng love team si Maymay and Enchong, Maymay and Darren, Maymay and Robbie, which is okay lang naman yan as friends na merong ganon. Kaya sabi nung iba, parang ibinubugaw na raw si Maymay sa kung kani-kaninong lalaki, which is hindi nila nagugustuhan. But then please widen your understanding, mga guys. It's just alright. They are just friends. And as long as walang idinidiklang ng ibang love team si Maymay, and wala naman talaga yan. Kasi friendship lang naman talaga yan. Kaya wag po kayong ma-offend, wag kayong mainis. Okay lang yan. I think for me okay lang. I think na magkaroon ng maraming mga kaibigan si Maymay, confidant, whatever the name is. Para naman wag lang umiikot yung buhay niya sa isang wall, sa isang scenario. Let her live her life na kasama yung mga iba't ibang klaseng tao, mga kaibigan. It doesn't mean kaibigan niya ang taong ito ay sila na. It doesn't mean na kaibigan niya ang taong ito ay may parang MU na. Hindi ganun yon, mga kaibigan. Yan ang showbiz. Kaya mundo ng showbiz, kailangan mo maraming kaibigan. Hindi naman maganda kasi na ilimita mo ang friends, circle of friends ni Maymay sa iilan lang. So it's alright, I think. I think lang wag kayong ma-offend wag kayong magalit sa akin. Yun lang nakikita ko, nababasa ko sa Twitter. Nilalagyan ko lang ng medyo konting comment. Nawong ni Ruby Morning, Malamski. There are things that you shouldn't notice. Mga bagay na di need overthink and overreact. But there are simple things that remains unnoticed. Yun yung mga bagay na happy lang. When you remember something and see such reaction, mapahay ka na lang daw. Ay, hindi. Nakuha mo na. Na sana patuloy yung pure joy na meron ka ngayon. At ay, hindi. Nakuha mo na. Na sana patuloy yung pure joy na meron ka ngayon. At Robbie, sana hindi mo bibitawan na, hayaan na bitawan yan. Kasi nakikita kong nagiging better ka as a person dahil dun sa joy na binigay ng Panginoon sa'yo. thank you, Mama. Yun. Sa message mo for Edward, ayun. Na-miss kong marinig yung dong from Maymay.
Alam ko marami pa gustong sabihin si Meme, pero ramdam ko yung pagka-proud mo kay Edward Barber. And for that, thank you. Ano mang mangyari, alam kong yan ang di masisira sa inyo. Ayan. Hindi lang ikaw ang nag-iisa na na-miss yung Jelly, na-miss yung pagtawag ni Meme kay Edward ng Dong. Kasi most of us, of course, yung mga followers and supporters ng Mayward ay, syempre, paminsan-minsan parang gusto nating marinig yan from May to Edward. Diba? Kaya, hindi ka nag-iisa, marami tayo dyan. My love ni Antonio, for everybody's information, maybe it's not a love team as what you guys think it is. Maybe the love team. Yeah. Robbie once said in I Want Us Up that, guys, patrending nyo naman ang maybe. That's it. Ayan. Maybe friendship lang yan na hindi po yan seryosong whatever na gusto nyong isipin. Yan lang po muna. Alexander Lexi Juice. Kita-kits later for more updates. Stay tuned. Dito lang sa aking bahay, Alexander Lexi Juice.